Nakakulong na ang 7 sa 8 inaresto kaugnay sa flood control scam. Isa sa kanila ang nakapagpiyansa. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, saan kinulong ang mga inaresto? Jiggy, dito nga sa New Quezon City Jail Male Dormitory, dinala yung 6 na lalaking DPWH officials ng Mimaropa Region. Pasado alas 4 mula Sandigan Bayan, dinala sila rito sa Male Dormitory at nagsagawa nga kanina ng mga booking and processing bago tuluyang dalhin sa kanilang selda dun sa may Building A, mga 5:20 na yan nitong hapon. Samantala, nasa Quezon City Jail Female Dormitory naman, sa loob yan ng Campo Tomas Caringal, dinala yung isang babae na miyembro din o official din ng DPWH. May isa naman kanina na pinayagan na makapagpiyansa para naman yan sa reklamong graft. Sila yung unang 8 na batch ng mga akusado dahil sa maanumalyang 289 million pesos na flood control scandal sa Nawan Oriental, Mindoro. Bago dalhin sa kulungan kanina, sumailalim muna yan sa booking procedure sa Sandigan Bayan. Nagsagawa rin kanina nung tinatawag na return of warrant dahil nga nahuli sila at sumuko nung nakaraan, kailangan silang iharap sa Sandigan Bayan. At bahagi pa rin yan nung legal na prosesong kailangan nilang pagdaanan kanina. Kabilang nga sa mga naaresto at ikinulong ay sina DPWH Regional Director Gerald Pacanan, DPWH Assistant Regional Directors Jean Ryan Altea at Ruben Santos, pati na rin si DPWH Construction Division Chief and Bids and Awards Committee Chairperson Dominic Serrano. Kasama rin dyan si Juliet Calvo, yung DPWH Maintenance Division Chief, at si Dennis Abagon, DPWH OIC Chief ng Quality and Assurance Division. Pati dyan, kasama din dyan sila Felizardo Casuno ng DPWH Project Engineer 3 at Lerma Caico, DPWH Accountant 4. Sa kanilang 8, si Calvo lamang yung nakapagpiyansa sa halagang 90,000 pesos para nga yan sa reklamong graft. Jiggy? At Ian, anong detalye nung isang opisyal ng DPWH na naaresto sa bahay ng isang politiko? Jiggy, kahapon nga napabalita na naaresto si DPWH Engineer Dennis Abagon sa isang tirahan sa Quezon City. Doon siya na-corner matapos niyang bigong mahuli sa kanyang address or home address na nakalagay talaga originally sa Cavite. Pinag-aaralan ng DILG yung posibilidad dahil yung nagmamay-ari raw ng bahay na tinuluyan itong naarestong engineer, pagmamay-ari ng isang vice mayor sa Bansud Oriental, Mindoro. Lumalabas kasing bahay nga yan ng vice-alkalde at pinagtataguan daw ito ni Abagon. Jiggy? At anong update dito sa 8 tinutugis na iba pa, kabilang na si Zaldico? Jiggy, para nga dun sa 8 iba pa, kasi 8 out of 16 na, yung na-identify at nahuli kanina, may 8 pang natitira. At itong 8 na ito, kanina sa isang press conference na isinagawa ni DILG Secretary John Vic Remulla, may 3 na raw na willing sumuko at magpakita sa kanila at makipagtulungan. Samantalang ang mga individual namang may koneksyon sa SunWest Incorporated gaya ng President at Chairman ng Board of Directors na si Lerma Angeli Alcazar, pinaniniwalaang nasa New Zealand. Samantalang nasa New York naman daw yung treasurer at miyembro rin ng Board of Directors na si Buenaventura. Binalaan naman ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga ito na sumuko na. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Marcos. Sa mga nagtatangkang tumulong sa pagtatago, tandaan ninyo na kahit papaano mananagot din kayo kung kayo ay nagtatago ng isang fugitive from justice. Sa lahat ng natitirang akusado, ang aking payo sa inyo ay sumuko na kayo. Huwag nyo nang antayin na habul-habulin pa kayo. Jiggy, paglilinaw ni Secretary Remulla kanina, first batch pa lamang ito at in 5 weeks time daw, posibleng mahuli na rin nila at maaresto yung mga bigger names. Kagaya na nga lang ng mag-asawang Diskaya, pati na rin yung ilang mga kongresista o senador na involved sa maanumalyang flood control projects. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Jiggy? Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa New Quezon City Jail. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.